Magandang araw, Grade 6 learners. Ako ang inyong guro at malugod ko kayong inaanyayahan sa panibagong aralin sa Filipino. Kung mahilig kang magbasa ng mga kwento, tula, o kaya naman ay mga artikulo tungkol sa mga bayani at mahahalagang impormasyon, siguradong magugustuhan mo ang ating talakayan ngayon. Kaya ihanda na ang inyong kwaderno, lapis at higit sa lahat ang inyong isipan. Sa pagtatapos ng aralin, inaasahang matutukoy ang pagkakaiba ng tekstong naratibo at impormatibo, makagagamit ng angkop na pang-ugnay sa pangungusap, maipakikita ang wastong pakikipag-usap sa telepono at tamang asal sa silid-aklatan. Balikan natin ang ating nakaraang aralin. Basahin ang sitwasyon. Laging nagsisipag si Rex sa kaniyang pag-aaral, kaya alam niyang maaabot niya ang kaniyang pangarap. Anong kasabihan ng akma rito? A. Kapag may isinuksok, may madudukot. B. Kung may tiyaga, may nilaga. Tama! Kung may tiyaga, may nilaga! Ipinapaalala nito na ang sipag at tiyaga ay nagbubunga ng tagumpay. Tingnan ang larawan. Ano ang ginagawa ng mga bata? Tama, sila ay nagbibigay galang sa ating watawat. Bilang isang Pilipino, paano mo maipapakita ang pagmamahal sa ating bansa? Napakagandang sagot. Ang pagmamahal sa bayan ay naipapakita sa pamamagitan ng paggalang, pagtulong sa kapwa, at pagiging responsableng mamamayan. Bago tayo magbasa, alamin muna natin ang kahulugan ng ilang mahahalagang salita. Sinisinta, minamahal. Dungisan, sirain ang mabuting pangalan. Magpugay, magbigay galang. Magsikhay, magsikap. Subukan mong gamitin ang isa sa mga salitang ito sa isang pangungusap. Ngayong handa na tayo, basahin naman natin ang ating unang teksto. Ito ay isang tekstong naratibo. Pero bago tayo magbasa, ano nga ba ang tekstong naratibo? Ang tekstong naratibo ay isang uri ng teksto na nagsasalaysay ng mga pangyayari. Maaari itong nasa anyo ng kwento, tula, alamat, epiko, o iba pang akdang may banghay, tauhan, at mensaheng nais iparating. Pakinggan nating mabuti ang isang tula, ang ating inang bayan, ni Shelani T. Nasila. O aking sinisintang inang bayan, alay ko sa iyo ay katapatan. Ikaw ay ipagmamalaki saan man. Pagmamahal ko sa iyo'y walang sukatan. Kahit kailan, handa kang ipaglaban. Sa mga mananakop na mga dayuhan, pangalan mo ay di ko dudungisan. Ihahandog ko sa iyo'y karangalan. Sa tuwi na sa iyo'y magpupugay, kahusayan ay handing iaalay. Puso at buhay man sa iyo ibibigay. Bandila mo'y patuloy na iwawagayway. Sa bawat araw, patuloy na magsisikhay. Gagamitin ang iyong yamang taglay. Ipagmamalaki ka naming tunay, sapagkat ikaw ay walang kapantay. Sagutin natin ang ilang tanong. Tungkol saan ang tula? Tama! Ang tula ay tungkol sa pagmamahal sa ating inang bayan. Ikalawang tanong. Ano ang mensaheng nais iparating ng tula? Napakaganda ng mensahe nito. Ipinapaalala sa atin na mahalin ang ating bansa, igalang ang ating watawat, at maging mabuting mamamayan saan man tayo naroroon. Paano mo maipapakita ang pagmamahal sa bayan
bilang isang grade 6 learner. Narito ang ilang halimbawa: pagtatapon ng basura sa tamang lugar, paggalang sa watawat habang inaawit ang lupang hinirang, pagsunod sa mga tuntunin sa paaralan, pag-aalaga sa kalikasan. Kahit bata pa tayo, marami na tayong magagawa para sa ating bansa. Sa tekstong naratibo, mahalagang maayos ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari upang madaling maunawaan ng mambabasa ang mensahe. Bagamat ang ating binasa ay isang tulang pambata, kabilang pa rin ito sa tekstong naratibo dahil nagsasalaysay ito ng damdamin at mensahe tungkol sa pagmamahal sa bayan. Anong uri ng teksto ang ating binasa? A. Tekstong impormatibo. B. Tekstong naratibo. Tamang sagot, B. Tekstong naratibo. Dahil ito ay nagsasalaysay at nagpapahayag ng damdamin at mensahe sa pamamagitan ng isang tula. Kanina ay tinalakay natin ang tekstong naratibo na nagsasalaysay ng mga pangyayari o damdamin. Ngayon naman, pag-aaralan natin ang isa pang mahalagang uri ng teksto, ang tekstong impormatibo. Ano nga ba ito? Ang tekstong impormatibo ay isang uri ng teksto na ang pangunahing layunin ay magbigay ng tumpak, makatotohanan, at kapaki-pakinabang na impormasyon tungkol sa tao, bagay, lugar, pangyayari, o proseso. Karaniwan itong makikita sa mga aklat, pahayagan, magasin, ensiklopedia, at iba pang mapagkakatiwalaang sanggunian. Basahin natin ang maikling talambuhay ni Dr. Jose P. Rizal. Si Dr. Jose P. Rizal o tinatawag na Pepe ay isinilang noong 19 ng Hunyo, 1861 sa bayan ng Calamba sa lalawigan ng Laguna. Pangpito siya sa 11 anak nina Francisco at Teodora. Si Pepe ay may isang kapatid na lalaki at 9 na kapatid na babae. Sa murang edad pa lamang ay kinakitaan na ng katalinuhan si Pepe. Sa gulang na 3 ay alam na niya ang alpabeto at sa gulang na 5 ay nakababasa at nakasusulat na siya. Maaga siyang nag-aral at ang kaniyang unang guro niya ay ang kanyang ina. Nag-umpisa siya ng formal na edukasyon sa paggabay ni Maestrong Justiniano Cruz na nakatira sa kalapit nilang bayan. Ipinagpatuloy ni Rizal ang pag-aaral sa Ateneo Municipal at sa Universidad ng Santo Tomas sa Maynila. Nag-aral din siya sa Europa tulad ng Universidad ng Paris, sa Pransya at Heidelberg sa bansang Alemanya. Bagamat kabilang sa medyo mariwasang pamilya o may kaya, nangungupahan lamang ang pamilya ni Pepe sa lupain ng mga praileng Dominikano sa Calamba. Kaya't batid ng bayani ang pakiramdam ng pangkaraniwang Pilipino. Ang kanyang pagkamulat ay mula sa karanasan at pagkatuto sa eskwelahan, gayon din ng mga nasaksihan sa mga nangyayari sa Pilipinas. Naging malaki ang papel ng kanyang kuya Paciano sa kanyang pagkamulat. Naantig din ang loob ni Pepe dahil sa pagkakabitay ng 3 paring martir na sila Gombursa noong 1872. Naging maalab na tagapagsulong si Pepe ng mga pagbabago sa pamamalakad ng mga Espanyol sa Pilipinas. Simula't sapul ay alam niya ang mga pang-aabuso ng mga mananakop sa kanyang mga kababayan. Habang nasa Europa ay isa siya sa nanguna sa kilusang reformista na kinabilangan din nila Marcelo H. del Pilar, Graciano Lopez Haena, Mariano Ponce, at iba pang manunulat na Pilipino. Matalas niyang isinulat ang iba't ibang mga artikulo sa ilalim ng mga pangalang Dimasalang, Laong-laan at May Pag-asa.
Galing sa Europa ay umuwi si Pepe sa Pilipinas noong 1872 upang ipagpatuloy ang mga pagbabagong at kalayaang pinapangarap. Noong 3 ng Hulyo 1872 ay pinangunahan niya ang pagtatatag ng isang sosyo-sibikong samahan na tinawag na La Liga Filipina. Naging sandali lamang ang pag-iral ng La Liga sapagkat ipinatapon si Rizal sa dapitan noong ika-6 ng Hulyo 1872 bilang parusa sa pagtuligsa niya sa mga praileng Espanyol at sa pamahalaang kolonyal sa Pilipinas na nakalathala sa nobelang kaniyang isinulat na Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Bagamat isang malaking parusa ang pagpapatapon kay Pepe sa dapitan, bagkus ito ay hindi naging hadlang upang ipakita ang kaniyang kagitingan at katapangan. Sa dapitan ay nagsimula siya ng paaralan, ng gamot ng mga may sakit at nagturo ng pagsasaka. Maging ang paggawa ng mga proyektong napakinabangan ng taumbayan ay kaniya ring isinulong. Sa pagsisimula ng himagsikang noong 1876 na pinangunahan ng kataas-taasang galang na katipunan ng mga anak ng bayan na si Andres Bonifacio, ay higit na nadiin din si Pepe at pinaniwalaan ng mga Espanyol na pasimuno ng rebolusyon. Dinakip siya, nilitis at hinatulan ng kamatayan sa kasong paglaban sa pamahalaan. Umaga ng ika-30 ng Disyembre, 1876 ay binaril si Rizal sa Bagumbayan, ngayon ay Luneta. Sa huli, sa buhay at kamatayan ay naipamalas ni Dr. Jose P. Rizal ang magiting na pag-aalay ng sarili para sa bayan. Hindi mauuwi sa wala ang kanyang mga ginawa hanggat patuloy siyang nagsisilbing inspirasyon para sa bawat Pilipino upang gumawa ng kagitingan para sa ating bayan. Sagutin natin ang ilang tanong. Una, sino ang pangunahing tauhan sa tekstong binasa? Tama, Dr. Jose P. Rizal, ang ating pambansang bayani. Kailan at saan siya isinilang? Tama, Hunyo 11, 1861 sa Calamba, Laguna. Bakit mahalagang pag-aralan ang buhay ni Rizal? Dahil siya ay naging inspirasyon sa maraming Pilipino. Ipinakita niya na ang edukasyon, pagmamahal sa bayan, at katapangan ay makatutulong sa pagbabago ng lipunan. Hindi lamang si Rizal ang maaaring maging bayani. Ikaw rin ay maaaring maging bayani sa sarili mong paraan. Halimbawa, pag-aaral ng mabuti, pagiging tapat, pagtulong sa pamilya, paggalang sa guro at kapwa, pagmamahal sa ating bansa. Tandaan, nagsisimula ang kabayanihan sa maliliit na mabubuting gawa. Ang tekstong naratibo ay nagsasalaysay ng mga pangyayari, samantalang ang tekstong impormatibo ay nagbibigay ng impormasyon. Ang tekstong naratibo ay maaaring nasa anyong kwento o tula, habang ang tekstong impormatibo ay maaaring nasa anyong artikulo o talambuhay. Ang layunin ng tekstong naratibo ay magkwento, samantalang ang layunin ng tekstong impormatibo ay magpaliwanag. Basahin ang sitwasyon. Ang Pilipinas ay may mahigit 7,000 isla. Anong uri ng teksto ang naglalaman ng ganitong impormasyon? A. Tekstong naratibo. B. Tekstong impormatibo. Tamang sagot, B. Tekstong impormatibo. Dahil nagbibigay ito ng tumpak na impormasyon, hindi ito nagsasalaysay ng kwento.
Ngayong alam na natin ang pagkakaiba ng tekstong naratibo at tekstong impormatibo, pag-aaralan naman natin ang isang mahalagang bahagi ng pagsulat at pagsasalita, ang mga pang-ugnay. Ano nga ba ang pang-ugnay? Ang pang-ugnay ay mga salitang ginagamit upang pagdugtungin ang mga salita, parirala, o pangungusap upang maging malinaw at organisado ang pagpapahayag ng ating mga ideya. Tatlong uri ng pang-ugnay. Una, pangatnig. Ito ang nag-uugnay ng dalawang salita, parirala o sugnay. Halimbawa, nag-aral ng mabuti si Ana kaya mataas ang kaniyang marka. Nais kong sumama ngunit may takdang aralin pa ako. Pangalawa, pang-angkop. Ito naman ang nagpapaganda at nagpapalumanay sa pagbigkas ng mga salita. Halimbawa, magandang umaga, batang masipag, mabuting halimbawa. Pangatlo, pang-ukol. Ito ay ginagamit upang tukuyin ang kaugnayan ng tao, bagay o lugar. Halimbawa, para sa bayan. Ayon kay Rizal, sa Silid Aklatan. Napakadaling tandaan, hindi ba? Piliin ang tamang pang-ugnay. Nag-aral ako ng mabuti blank makapasa sa pagsusulit. A. Ngunit. B. Upang. C. O. Tamang sagot, B. Upang. Dahil ipinapakita nito ang layunin ng kilos. Sa panahon ngayon, mahalagang marunong tayong makipag-usap ng maayos sa telepono. Narito ang ilang paalala. Maging magalang sa pagsagot ng tawag. Gumamit ng magandang araw po. Sabihin agad ang layunin ng iyong pagtawag. Makinig ng mabuti sa kausap. Magpasalamat bago ibaba ang telepono. Ang Silid Aklatan ay lugar ng pag-aaral at pananaliksik. Kaya naman narito ang ilang tuntunin na dapat nating tandaan. Panatilihing tahimik. Ingatan ang mga aklat. Maupo ng maayos habang nagbabasa. Ibalik ang mga aklat sa tamang lugar. Huwag magkalat o kumain sa loob ng aklatan. Ano ang ginagamit upang pagdugtungin ang mga salita at kaisipan? A. Pang-uri. B. Pang-ugnay. C. Panghalip. Tamang sagot, B. Pang-ugnay. Ano ang tekstong naratibo? Tama. Ito ay nagsasalaysay ng mga pangyayari at maaaring nasa anyo ng kwento, tula, alamat o iba pang akdang pampanitikan. Ano naman ang tekstong impormatibo? Napakagaling! Ito ay nagbibigay ng tumpak at makatotohanang impormasyon tungkol sa tao, bagay, lugar o pangyayari. Ano ang gamit ng pang-ugnay? Tama! Ginagamit ito upang pagdugtungin ang mga salita at kaisipan upang maging malinaw at maayos ang pagpapahayag. At panghuli, natutuhan din natin ang wastong pakikipag-usap sa telepono at ang mga tuntunin sa paggamit ng silid aklatan. Mga bata, tandaan natin na ang pagbabasa ay hindi lamang para makakuha ng mataas na marka. Ito ay paraan upang mapalawak ang ating kaalaman, mapaunlad ang ating pag-iisip, at maging mabuting mamamayan. Kapag marunong tayong umunawa ng iba't ibang uri ng teksto, gumamit ng wastong pang-ugnay, makipag-usap ng magalang, at sumunod sa mga tuntunin sa silid aklatan, mas nagiging epektibo tayong tagapagpahayag
at responsabling mag-aaral. At diyan nagtatapos ang ating aralin sa Filipino 6. Sana ay mas naunawaan ninyo ang pagkakaiba ng tekstong naratibo at tekstong impormatibo, ang tamang paggamit ng mga pang-ugnay, ang wastong pakikipag-usap sa telepono, at ang mabuting asal sa silid-aklatan. Kung may natutuhan kayo sa video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe ang aming channel upang hindi ninyo ma-miss ang iba pa nating mga aralin. I-click din ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong educational videos. Maraming salamat sa inyong pakikinig at aktibong pakikilahok. Hanggang sa muli, Grade 6 learners. Patuloy na magbasa, matuto at mangarap. Paalam at mabuhay. Ngayon naman i-apply natin ang ating mga natutuhan sa pagsagot ng mga gawaing ito.